Sa loob ng bahay na parang impyerno, ang araw na nalantad ang lahat ng paninira, panlilibak, at ang nakakagulat na katotohanan. Sa isang maliit na barangay sa Davao, may isang dalagang si Mariel, 19 taong gulang, tahimik, masipag, at laging sunod sa magulang. Ngunit sa loob ng kanilang bahay, hindi ito katahimikan na may kapayapaan kundi katahimikan na puno ng takot. Dahil sa sarili niyang pamilya, siya ang laging target. Wala kang kwenta. Ikaw ang sira sa pamilya na ito. Sigaw ng kanyang ina isang umaga habang binabato sa kanya ang plato na may natirang ulam. Maako na nga po lahat gumagawa sa bahay, mahina niyang sagot, nanginginig ang boses. Yay gath! Ganyan kayan. Lengis tanga-tanga dagdag pa ng kanyang kuya na si Ronald, habang tumatawa na parang may nakakatawang eksena. Ang ama niya, tahimik lang. Umiinom ng kape. Parang walang naririnig. Araw-araw, ganito ang eksena. Pinapahiya siya sa harap ng kamag-anak. Pinagtatawanan sa bawat pagkakamali. Tinatawag na ipabigat, walang silbi, at sana hindi ka nalang ipinanganak. Pero ang pinakamasakit ay ang paniniwala niyang baka totoo nga. Ang pagkakataong nabali ang lahat. Isang gabi, umuwi si Mariel mula sa part-time job sa bakery. Pagod, gutom at basang-basa sa ulan. Pagpasok niya sa bahay, narinig niya ang bulungan. Siya pa rin ba ang papasok sa scholarship interview bukas? Tanong ng tiyahin niya. Sumagot ang kuya niya, malamig. Sayang lang oras ng interview sa kanya. Gagawin lang niya kaming katawa-tawa. Biglang lumakas ang tawa ng lahat. Pero ang hindi nila alam narinig ni Maria lahat. Nanlamig siya. Hindi na niya kaya. Ang pagputok ng tahimik na paghihirap. Kinabukasan, sa hapagkainan, tumayo si Mariel. Hindi na po ako magpapakatanga dito. Biglang natahimik ang lahat. Anong sinasabi mo? Sigaw ng ina niya. Pero sa unang pagkakataon, hindi na siya yumuko. Lahat ng ginagawa ko, mali para sa inyo. Lahat ng pangarap ko, tinatawanan ninyo. Pero hindi ko kasalanan na miserable kayo kaya ako ang sinisisi ninyo. Nagulat ang lahat. Tumayo ang ama niya. Tumahimik ka. Anak ka lang. At doon nangyari ang hindi inaasahan. Anak, mahinahong sabi ni Mariel, nangingilid ang luha. Sigurado ba kayong anak ninyo ako? Parang biglang tumigil ang mundo. Ang ina niya, natigilan. Ang kuya niya, biglang nawala ang ngisi. Anong pinagsasabi mo? Nanginginig ang boses ng ama niya. Inilabas ni Mariel ang lumang envelope. Zano results. Tahimik. Nakakabinging katahimikan. At doon bumagsak ang lahat ng kasinungalingan. Hindi siya tunay na anak ng lalaking umampon sa kanya, at matagal na pala siyang kinamumuhian ng pamilya dahil sa isang lihim na pilit nilang itinatago. Ang totoong dahilan? Siya ang anak ng babaeng minsang naging dahilan ng hiwalayan ng kanyang iina at ng totoong ama niya. Ginawa siyang punching bag ng galit na hindi naman niya kasalanan. Sumigaw ang ina niya. Layas, hindi ka nakabilang sa pamilya na ito. Ngunit si Mariel, kahit nanginginig, ay ngumiti. Matagal na pala akong hindi kasali pero ngayon, ako naman ang pipili ng sarili ko. Lumabas siya ng bahay na hindi lumilingon. Sa likod niya, sigawan, iyakan at gulo. Pero sa loob niya, katahimikan. Pagkalipas ng ilang buwan, nakakuha si Mariel ng scholarship abroad, ang interview na tinatawanan nila. At ang mas masakit para sa kanila? Ang nag-sponsor pala ng scholarship niya ay ang totoong pamilya ng kanyang biological father, na matagal na siyang hinahanap. Moral lesson. Hindi lahat ng pamilya ay ligtas na lugar. Minsan, ang pinakamasakit na sugat ay hindi galing sa labas, kundi sa mga taong dapat sana ay nagmamahal sa iyo.